Pagkatapos noon, patuloy siyang nakikipaglaban sa mga halimaw kasama ang kanyang mga kaibigan. Habang nagpapatuloy ang matinding laban, nagpasya si Alice na gumawa ng isang bagay sa halip na manood mula sa gilid. Bumalik siya sa lungsod, umaasang makakakuha ng ibang mga adventurer. Samantala, humihiling si Takako kay Rex na iwan na lang sa kanya ang mga mas malalakas na halimaw. Nainis siya, sinabing kaya rin niyang labanan ang mga malalakas na halimaw. Gayunpaman, habang pinapadapa ni Takako ang grupo ng mga halimaw, nalaman niya na mayroon itong kakayahang hindi pansinin ang depensa. Nang marinig ito, napagtanto ni Rex ang agwat ng lakas sa pagitan niya at ng random na adventurer na ito. Sa kabila ng kanyang hero class, kailangan pa niyang maging mas malakas para makumpere kina Koji at sa kanyang mga kaibigan. Nakita ang kanilang pagtatalo, pinaalala ni Koji sa lahat na magtulungan. Binanggit ni Parna na nag-iisa rin siya sa pakikipaglaban sa buong panahong ito. Tinanong niya kung kaya ba niyang gumamit ng area attack magic, pero na-offend si Parna sa kanyang pangit na palayaw. Sumingit si Kroll, ipinaliwanag na kaya rin niyang gumamit ng area attack magic. Pagkarinig nito, kinuha ni Koji ang dalawang babae at tumalon sa ere. Bagaman nagulat sila sa simula, naisip din nila kung ano ang gusto niyang ipagawa sa kanila. Sa himpapawid, ginamit niya sila bilang mga buhay na tagapagpalipad ng missile, tinatanggal ang mga lumilipad na demonyo. Matapos gamitin ang kanilang mga kakayahan, ibinagsak niya ang dalawang babae sa lupa. Sa lungsod, nag-uusap ang mga Salmarian adventurers tungkol sa sitwasyon ng digmaan. Laban sa mataas na antas ng halimaw na Kawan, lahat sila ay naniniwalang ang kanilang lungsod ay tiyak na mapapahamak. Bigla, tinawag sila ni Alice gamit ang kanyang matinis na boses. Habang lumilipas ang oras at sumisikat ang araw sa abot tanaw, patuloy pa rin ang labanan. Alam na pagod na ang kanyang mga kaibigan, sinabi ni Koji sa lahat na iwanan na ang barko. Gayunpaman, tumanggi silang umalis, alam nilang isasakripisyo lamang niya ang sarili niya para matulungan silang makatakas. Mananatiling tahimik si Koji dahil hindi niya kayang pilitin silang umalis. Gayunpaman, nag-aalala siya para sa kanilang mga buhay habang patuloy na umaatake ang walang katapusang alon ng mga halimaw. Sa gitna ng kawalang pag-asa, tinawag siya ni Alice. Tumingon si Koji, nagulat nang makita siyang kasama ang lahat ng mga Salmarian adventurers sa kanyang tabi. Sa paghimok ng katapangan ni Koji at ng kanyang mga kaibigan, umatungal ang mga adventurer at sumali sa laban-laban sa mga halimaw. Ipinaliwanag ni Alice na kagabi, hiniling niya sa kanila na sumama kay Koji sa laban. Sa simula, inisip ng mga adventurer na ito ay isang hatol ng kamatayan, dahil wala sa kanila ang sapat na malakas upang harapin ang mga halimaw. Gayunpaman, habang patuloy nilang pinapanood ang laban ng grupo ni Koji laban sa walang katapusang alon ng mga halimaw ng walang takot, ang kanilang mga puso ay nag-alab sa pagnanais na suportahan sila. Ngayon, lahat sila ay lumalaban na may lahat sa linya para sa kanilang lungsod. Sa tingin ni Alice, ang napakalaking tapang ni Koji ang nagbigay lakas sa lahat ng iba pa upang tumayo sa kanyang tabi. Gayunpaman, binanggit niya na siya ang may pananagutan sa pagdadala ng mga adventurer dito. Kung hindi dahil sa kanyang kahilingan, patuloy silang magtatago sa loob ng lungsod, napipilitin si Koji at ang iba pa na isakripisyo ang kanilang mga buhay. Sa bagong lakas na ito sa kanilang panig, iniisip ni Koji na mayroon na silang lakas upang talunin ang buong hukbo ng mga halimaw. Pinangunahan niya ang lahat at sinimulan ang panibagong pag-atake sa mga puwersa ng halimaw. Pagkalipas ng ilang sandali, napapagod ang mga adventurer mula sa labanan. Kahit si Rex, ang bayani, ay napapadapa sa pagod kahit na ang mga tagapagpagaling ay sinusubukang pahingahin siya. Sinusubukan niyang patuloy na lumaban. Binanggit niya na si Koji ay nakikipaglaban ng walang pahinga, ngunit ipinaliwanag ni Tina na hindi ito ang kaso. Hindi tulad ng mga normal na adventurer, hindi kailangan ni Koji ng pahinga para gumaling, dahil mayroon siyang passive healing skill. Nang marinig ito, sa wakas ay umatras si Rex at iniwan na kay Koji ang mga bagay-bagay. Habang pinapanood siyang lumaban, inamin ni Rex na talagang kahanga-hanga ang mga kakayahan ni Koji. Bukod sa kanyang kamanghamanghang mga kasanayan at lakas, iniisip niya na kayang lumaban ni Koji ng matagal dahil sa kanyang hindi matitinag na determinasyon. Ngayon, nauunawaan niya na si Koji ay napakatatag dahil lumalaban siya para sa isang layunin na kanyang pinaniniwalaan. Gayunpaman, labis pa ring nalulungkot si Parna,
Nagtataka kung bakit hindi niya tinutulungan ang mga tao na sakupin ang mundo gamit ang kanyang kamanghamanghang kapangyarihan. Sa wakas, bumalik din sina Menno at Tak Ako, pagod na pagod. Agad na lumapit si Alice upang alagaan si Menno. Habang pinapanood ang mga demonyo, iniunat ni Parna ang kanyang kamay upang salakayin ang mga ito. Bigla, lumitaw si Tak Ako sa likuran niya. Binalaan niya si Parna na huwag kumilos hanggat hindi pa naririnig ang mga sagot ni Koji, kaya sa wakas ay umatras siya. Bigla, narinig ng lahat ang isang pamilyar na boses sa larangan ng labanan. Ang lupa ay nagsimulang gumalaw, at hindi nagtagal, isang napakalaking robotic golem ang lumitaw sa harap ng lahat. Sa mundong ito ng mahika at mga espada, wala pang nakakita ng ganitong advanced na teknolohiya dati. Nagtataka si Menno kung gaano kalakas ang halimaw na ito, pero sa tingin ni Tak Ako ay hindi nila dapat ipagsapalaran ang makipaglaban dito. Hiningi niya kay Koji na magbigay ng utos na umatras, pero mukhang hindi siya masyadong natatakot. Sa halip, nagmadali siyang pumasok ng diretso. Sa pagkagulat ng lahat, tinapik siya ng bakal na golem na parang langaw. Nang makita ito, tuluyan nang nawala ng pag-asa ang mga Salmarian adventurers at tumakas mula sa labanan. Tiningnan ni Alice ang sugatang si Koji, na may nanginginig na mga kamay, at sinabihan siyang tumakas. Iginiit niyang ayos lang siya, tumatangging iwanan ang kanyang tabi. Lumapit si Kroll na may dalang health potion, pinapaalalahanan siyang manatiling malusog para sa kapakanan ng kanyang mga kaibigan. Mula sa malayo, may isang taong nanunood kay Koji kasama ang kanyang mga kaibigan. Ang taong ito ay si Esthilor, ang kanang kamay ng Panginoon ng mga demonyo. Umiti siya ng malamig habang tinutukoy si Koji bilang pinakamalaking pinagmumula ng problema para sa kanya. Habang pinapanood sina Menno at Alice na nakatayo sa tabi ni Koji, hindi mukhang nagagalit si Esthilor. Habang patuloy siyang nanunood ng kalmado, lumapit si Koji sa kanya, sariwang-sariwa mula sa health potion. Alam na ayaw makipaglaban ni Esthilor, binalaan siya ni Koji na patuloy niyang atakihin ang kanyang Iron Golem hanggang sa umatras ito. Umiti siya, tinatanggap ang atake ni Koji. Rex thinks that the Demon General is being too careless against Koji. Gayunpaman, mukhang alam na ni Esthilor ang tungkol sa level 999 ni Koji. Aaminin niya na ang pag-abot sa pinakamataas na antas ay isang kamanghamanghang tagumpay, ngunit sa huli, si Koji ay isa pa ring taga-bukirin. Sa katotohanan, kahit ang isang level 300 na bayani ay may mas malakas na base stats kaysa sa isang level 999 na villager. Para patunayan ang kanyang punto, inatake ni Koji ang robot, na walang pinsalang naidulot. Gayunpaman, iniisip ni Kroll na ang mataas na antas niya ay maaaring nagbigay sa kanya ng access sa mga advanced na kasanayan. Nang marinig ito, inamin ni Esthilor na talagang kahanga-hanga ang kakayahan ni Koji na mag-recover ng sarili. Maliban dito, sa tingin niya ay wala ng ibang mga lihim si Koji. Bagaman ang villager class ang pinakamabilis umangat ng level, nakakatanggap din ito ng ilan sa pinakamasamang kakayahan sa mundo. Dahil dito, iniisip ni Esthilor na walang pagkakataon si Koji laban sa kanyang robot. Sa harap ng mga pang-aasar ni Esthilor, nananatiling kumpiyansa si Koji. Binalaan siya ni Esthilor na sumuko na, pero alam niyang hindi naman gustong pumatay ng mga demonyo. Nang marinig ito, inamin ni Esthilor na gusto lamang niyang sakupin ang Salmeria. Pinapaalala ni Alice sa kanya na hindi ito gusto ng Demon Lord. Dahil dito, ngumiti si Esthilor. Sang-ayon siya sa kanya at sinabing ibibigay din ng Demon Lord ang parehong sagot kung tatanungin nila siya ngayon. Nang marinig ito, naguguluhan ang lahat, kaya sinabi niya na ang demonyong Panginoon ay nakulong sa loob ng katawan ng bakal na golem. Dahil ang Demon Lord ay may mapayapang patakaran, unti-unting pinainom siya ni Esthilor ng droga hanggang sa hindi na siya makapagpumiglas. Ngayon, ginagamit niya ang halos walang katapusang mana ng Demon Lord upang paandaran ang golem, na tinatawag niyang Messias. Ipinahayag ni Esthilor na wawasakin niya ang sangkatauhan gamit ang Messiah. Gayunpaman, nagtataka si Koji kung bakit hindi siya pumapatay ng sinuman sa kabila ng kanyang mga motibo. Hindi sumagot si Esthilor dito, kaya hindi na rin ito inisip ni Koji. Alam na ni Koji na pinagtatrap ni Esthilor ang ama ni Alice laban sa kanyang kalooban, idineklara niya na ililigtas niya ang Panginoong Demonyo at Salmeria mula sa kanya.
Nagulat si Esthilor na handa siyang tulungan ang mga demonyo, pero iniisip niyang wala siyang laban sa Mesios. Gayunpaman, patuloy na umaatake si Koji ng paulit-ulit, bawat atake ay nagreresulta sa ganap na kabiguan. Pagkatapos ng bawat pagkatalo, bumangon siya at muling sumubok. Ang kanyang determinasyon ay nagdulot ng pagkamangha kahit kay Esthilor. Sa wakas, nakakuha si Koji ng napakabilis na bilis at nakapagbigay ng matinding suntok sa Mesios. Pagkatapos, sinimulan niyang batuhin ito ng mabilis na sunod-sunod na mga suntok. Ang golem ay lumaban pabalik, pinapapailan lang siya. Gayunpaman, ganap nang nawala ng kontrol si Esthilor sa puntong ito. Ngayon, nagtataka siya kung paano nagagawa ni Koji na makuha ang ibang resulta kahit na paulit-ulit na sinusubukan ang parehong atake. Si Kroll at Alice ay nagmadali sa tabi ni Koji, pinapaalalahanan siyang tumigil sa pakikipaglaban. Binanggit nila na kahit ang mga potion ay hindi na gumagana, pero tumanggi si Koji na umatras. Sa huli, pinagaling siya ni Parna gamit ang kanyang hilang magic, nagtataka kung bakit siya nahihirapan ng ganon. Tinanong niya siya na ilabas ang lahat, kaya nagsimula si Koji na ikwento ang tungkol sa kanyang pagkabata. Ako na may guilt ay ipinaliwanag na sinabi na niya sa lahat ang tungkol sa kanya. Kaya't lumaktaw si Koji sa magandang bahagi. Sinabi niya sa lahat na habang pinapatay niya ang mga halimaw para sa karanasan, nagsimula siyang magtanong tungkol sa mundo. Bagaman ang batang Koji ay pinukaw ng pagkamatay ng kanyang ama, nagtataka siya kung bakit ang lahat sa mundo ay ipinanganak na may klase at stat window. Nagtataka siya kung bakit ang mga halimaw ay nagiging barya, at kung bakit ang mga tao at demonyo ay patuloy na nag-aaway ng walang paliwanag. Sa kalaunan, nagpasya siyang tuklasin ang katotohanan ng sistema ng uri sa kanilang mundo. Sa kasalukuyan, iniisip ni Koji na karamihan sa mga tao ay namumuhay ayon sa mga uri na kanilang ipinanganak. Sa halip na magpasya ng kanilang mga pangarap para sa hinaharap, hinahayaan nilang tukuyin ng mundo ang kanilang papel mula pa sa kanilang kapanganakan. Tinanong ni Koji si Rex tungkol dito, nagtataka kung palagi na ba siyang ganito kabayani, o kung pinilit lang niyang kumilos bilang isang bayani upang tuparin ang mga tungkulin ng kanyang klase. Nang marinig ito, inamin ni Rex na hindi siya palaging ganito ka-noble. Sa tingin ni Koji, dapat lahat ay may karapatang pumili kung sino sila. Gayunpaman, ang mahigpit na mundo nila ay pinipilit silang pumili ng isang papel laban sa kanilang kalooban. Nang una niyang maabot ang antas 999, nakaramdam si Koji ng kawalang pag-asa, alam niyang wala na siyang puwang para lumago. Nang marinig ito, nagtataka si Esthilor kung bakit patuloy pa rin siyang lumalaban. Ipinahayag ni Koji na pagdating niya sa antas na ito, na-unlock niya ang isang natatanging kasanayan na tinatawag na One Who Challenges God. Ang kasanayang ito ay nagmula sa kanyang determinasyon na labanan ang mundo, kaya't binabago nito ang lahat ng karanasan na puntos lampas sa antas 999 upang maging mas malakas, dahil may isang tao na nagdisenyo ng kanilang mundo upang panatilihing naglalaban ang mga demonyo at tao magpakailanman. Gusto ni Koji na magrebelde laban sa kanila, at sapakin sila. Matapos ipahayag ito, nagsimula siyang mag-power up, naglalabas ng nakakatakot na aura. Bilang karagdagan sa kanyang natatanging kasanayan, inihayag ni Koji na mayroon pa siyang isang huling asong itinatago. Ito ay isang kasanayan na tinatawag na Limit Breaker, na nagpapahintulot sa kanya na gamitin ang doble ng kanyang kasalukuyang lakas, sa kapalit ng pagkaparalisa ng kanyang katawan pagkatapos ng laban. Sa harap ng hindi matalo-talong Mesios, naisip niyang panahon na para gamitin ang Limit Breaker. Si Koji ay tumalon sa langit at bumagsak sa Messiah ng may napakalakas na puwersa, pinunit ito sa isang hampas. Sa kailaliman ng golem, natagpuan niya ang Demon Lord na nakulong. Ilang minuto ang lumipas, nagising ang Demon Lord na ligtas at buo sa paningin ng kanyang sariling anak na babae. Masaya si Koji na ligtas siya, ngunit hindi siya makagalaw dahil sa mga side effect ng tuldok-tuldok. Nang mapansin siya ng Demon Lord, nakilala niya si Koji mula sa kanyang mga alaala, at pinasalamatan siya sa kanyang tulong. Ipinaliwanag ni Alice na tumulong din ang natitirang bahagi ng grupo. Nang marinig ito, tumingin ang Demon Lord sa paligid at nakita si Rex, ang bayani. Nagtataka siya kung gusto ba siyang patayin ni Rex pero nag-aalangan si Rex. Gayunpaman, sumugod si Parna, handang tanggapin ang kanyang alok. Nakita ito ng Demon Lord at tumawa, ngunit itinuro ni Kroll na wala ng mana si Parna para umatake.
Pagkatapos, mariing tinanong ng Demon Lord si Esteller kung bakit siya naghimagsik. Sinasabi ni Esteller na natatakot masyado ang Demon Lord na gawin ang susunod na hakbang, kaya pinilit niya itong kumilos. Nagtataka si Koji kung ano ang susunod na hakbang, kaya ngumiti si Esteller, alam na gustong harapin ni Koji ang lumikha ng sistema ng uri. Sinabi niya kay Koji na may dalawang paraan para malaman ang kanilang pagkakakilanlan. Una, maaari niyang patayin ang Demon Lord. Agad na tinanggihan ito ni Koji, kaya sinabi ni Esteller na ang isa pang paraan ay bumili ng isang walang pangalang, mamahaling item na ibinibenta ng mga adventurer guilds. Nang marinig ito, naisip ni Koji ang isang napakamahal na bagay, kaya't nagulat si Esteller sa kanyang kaalaman. Bigla, inalag niya ang kanyang kamay at tinransport ang Demon Lord palayo. Sa ngayon, panandalian niyang gagawing bihag ang Demon Lord. Dahil sa dami ng alam ni Esteller, nagtataka si Koji kung tapat pa rin ito sa Demon Lord. Inamin ni Esteller na siya ay tapat sa Demon Lord, ngunit dahil lamang ito sa inatasan siya ng ibang tao sa tungkuling ito. Binalaan niya si Koji na kung hindi niya mabibili ang walang pangalang bagay sa loob ng isang taon, babalik siya kasama ang Demon Lord at lalaban hanggang may isa sa kanyang mga kaibigan ang mawala ng buhay. Pagkatapos sabihin ito, nawala si Esteller at ang hukbo ng mga halimaw ay sa wakas ay umatras. Lahat ay nagtatanong kay Koji kung ano ang susunod na gagawin, kaya iniisip niya na dapat silang magbukas ng kasino para kumita ng pera ng mabilis.